Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bago matapos kahapon, September 24 ang pagdinig ng Senado sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na niraid sa Bamban, Tarlac. Pumayag na ang mga senador sa hiling na executive session ni dismissed Mayor Alice Go. Inaasahang sasabihin ni Go ang most guilty o yung nasa likod ng illegal na POGO kung saan paulit-ulit niyang sinabi na siya ay biktima lang. Sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, with that, if we have the time, probably if I move that we convene this committee in the executive session. Hataw Balita ngayon. Inalis na ng Senado kahapon, September 24, ang contempt order kay Sheila Go. Inanunsyo ni Senator Risa Ontiveros, chair ng Senate Committee on Women, na ililipat na ang kustodiya ni Sheila sa Bureau of Immigration matapos siyang ma-detain dahil sa hindi pagdalo sa mga naunang Presidential Anti-Organized Crime Commission o POGO hearings. Nauna nang itinanggi ni Sheila na may alam siya sa iligal na gawain ng kanilang pamilya at inamin na pumirma lamang siya sa mga dokumentong iniuutos sa kanya. Hataw Balita ngayon. Walang balak ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ihinto ang investigasyon sa mga dating PNP chiefs kaugnay ng issue sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at koneksyon kay dismissed Mayor Alice Go. Sa kabila ito ng pag-amin ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR official Raul Villanueva na walang batayan ang sinabi niya sa nakaraang Senate hearing. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, hindi maaaring sabihin na walang basihan ang isang impormasyon hanggat hindi natatapos ang isinasagawa nilang investigasyon. So kami naman sa CIDG patuloy yung pag-iimbestiga namin. Tinitingnan din namin yung mga sinasabing chismis kung talaga ito totoo, walang katotohanan. So until then, matapos tong investigation namin na ito at makakuha pa kami ng iba pang impormasyon, saka namin masasabi sa taong bayan na ito ay walang basihan. Pero sa ngayon, patuloy yung investigasyon na gagawin natin. Nakahanda din ang CIDG na sampahan ng kaso si PAGCOR official Raul Villanueva sakaling may nalabag ito sa batas sa kanyang naging pahayag. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Tony Yang, kapatid ni dating Duterte aide Michael Yang, na siya ay isang Chinese national at kumuha ng Peking Philippine birth certificate. Ito naman ay para makapagtayo ng negosyo sa bansa. Sa pagdinig ng Senado kahapon, September 24, naungkat din ang paggamit nito ng iba't ibang pangalan gaya ng Yang Jianjin, Antonio Maestrado Lim at Tony Yang. Bagamat itinanggi nitong may kaugnayan siya sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na si Yang ang presidente at majority shareholder ng POGO service provider na Orun Corporation. Hataw Balita ngayon. Mas dumami pa ang bilang ng mga barko ng China na namataang umaaligid sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa ulat ng Philippine Navy, umaabot sa 251 ang Chinese vessels na namataan mula September 17 hanggang kahapon. Mas marami kumpara sa 157 na naitala noong nakalipas na linggo. Ito na ang pinakamataas na bilang ng Chinese ships na namonitor ng sandataang lakas mula nang mag-umpisa
ang kanilang monitoring sa galaw ng Chinese sa WPS. Pinakamaraming Chinese ships ang namataan sa Sabina o Escoda Shoal. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Hataw Balita ngayon. Patuloy naman ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa paghahanap sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque o Attorney Harry Roque matapos itong issuean ng arrest order ng Kamara dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig at pagsusumiti ng mga dokumento kaugnay ng kanyang mga ari-arian. Ayon naman kay outgoing CIDG Director Police Major General Leo Francisco, huling na-monitor ng kanyang mga tauhan si Roque noong Biyernes, September 20, pero nakaalis na ito bago pa dumating ang arresting team. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Investigation o Bureau of Immigration upang alamin kung nakalabas na ito ng bansa. Binabantayan natin to at sa kasamaang palad nung Friday, hindi nila ito naabutan. So nawawala na lang. So may mga impormasyon tayo na andon pag dumarating yung ating mga tao dahil ito ay hindi kaagad natin napapasok. Ito ay exclusive na mga places. So talagang medyo nalilate yung ating personnel. So yun yung hindrance natin na orgap na experience sa paghanap kay Attorney Harry Roque. Hataw Balita ngayon. Hindi sinasantabi ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang posibilidad na mayroong mga reservist at dating pulis na miyembro ng sinasabing Angels of Death. Ito ang grupong sinasabing ginagawang panakot ni KOJC Leader Apollo Kibuloy sa mga umano'y biktima niya upang wag itong magsumbong sa mga otoridad. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, mayroon na silang tinitignang mga dating miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAPGU sa Tamayong, Davao na posibleng sangkot dito. Marami tayong inimbestigahan yan dahil yung mga previous history, so yung mga na-train na sabihin nating dating CAPGU, tinitingnan natin yon kung sila ay kasama sa Angels of Death. So matatandaan natin kasi na dati sa Barangay Tamayong may CAPGU detachment dyan. So tinitingnan natin kung ito ay kasama ba sila. So nakikipag-ugnayan kami sa ating Philippine Army at sa military kung ano ang naging istorya nitong CAPGU detachment na ito sa Barangay Tamayong. Hataw Balita ngayon. Wala pa rin si Vice President Sara Duterte o sino mang otorisadong kinatawan ng Office of the Vice President sa budget deliberation ng Kamara kahapon September 24 para naman ipagtanggol ang budget proposal ng OVP. Bunsod nito, dismayado ang maraming mambabatas at hinamon ang pangalawang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Handa naman ang House of Representatives na hintayin ang Vice Presidente hanggang ngayong araw, September 25, para dumalo sa last day ng plenary debates para sa 2025 General Appropriations Bill. Hataw Balita ngayon. Itinalaga ang new Acting Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, si Davao Regional Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Epektibo ngayong araw, September 25, papalitan ni Torre si former CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Si Torre ay nagsilbing Chief of Police ng Police Regional Office 11 sa Davao kung saan niya pinangunahan ang pag-aresto kay KOJC Leader Apollo Kibuloy. Papalitan naman ni Police Brigadier General Leon Victor Sete ang napakanteng posisyon ni Torre at magsisilbi bilang Acting Director ng Police Regional Office 11. Hataw Balita ngayon.
Minamadali na ng Department of Agriculture ang pagbabakuna sa mga baboy kontra African swine fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel, inaasahan na bago matapos ang taon ay makukumpleto na ang pagbili ng 600,000 doses ng ASF vaccine. Nais ng DA na makatutok sa repopulation ng baboy sa susunod na taon. The schedule for the award for the next 450,000 doses is October 10, of which we will take delivery of 150,000 doses by then. But we hope to complete the procurement of 600,000 doses by end of December this year. Hataw Balita ngayon. Posibleng bumaba ng 5 to 7 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas pagsapit ng Enero dahil sa pinababang taripa at mababang halaga nito sa ibang mga bansa. Bunsod nito, inaasahang babagal din ang inflation rate ngayong buwan hanggang sa 2.5% mula sa dating 6%. Bukod sa bigas, gumagawa na rin ng paraan ang Agri Department para mapababa ang presyo ng iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Because of the lower duties, tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas, so pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. So I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Hataw Balita ngayon. Simula naman sa ikalawang quarter ng school year 2024-2025, maaari nang ipatupad ng mga paaralan ang bagong guidelines ng matatag curriculum ng Department of Education. Layon ng DepEd, Order Number 02, Series of 2024, na magpatupad ng ilang mga pagbabago sa kasalukuyang curriculum upang mapagaan ang pasaning ng mga paaralan at guro. Sa nasabing rebisyon, magkakaroon naman ng pagkakataon ang mga paaralan na makapili ng angkop na option depende sa sitwasyon ng kanilang paaralan at lokalidad. Gagawing flexible yung time allotment. So hindi na lamang ito 45 minutes as earlier ordered, kundi magkakaroon na ng pwedeng 45, pwedeng 50, 55 or 60 minutes for per subject. So ganoon na siya, hindi na siya isang option lang. So schools may opt to choose ano yung doon sa mga options na yun sa ang pwede nilang gawin depending on the situation of their locality or their school. Hataw Balita ngayon. Nakamit ng La Verdad Christian College o LBCC ang pang-apat na pwesto sa top performing school sa isinagawang licensure examination for social workers ngayong September 2024. Nakakuha ang LBCC ng 95% rating sa mga institusyong may 10 hanggang 50 examinees. Nagpabot naman ng pagbati ang Commission on Higher Education o CHED Regional Office 3 at kinilala ang dedikasyon ng LBCC para mapalakas ang future social workers, gayon din ang pagsusumikap ng pamunuan, guro at mga estudyante para magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang La Verdad Christian College ay paaralang itinayo ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon para matulungang makapag-aral ang mga estudyanteng may hirap o kapos sa buhay. Hataw Balita ngayon. Na-question ng mga senador sa pagdinig kahapon September 24 ang koneksyon umano ni Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Calugay kay dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. sa larawang ipinresinta ng Senado kung saan makikitang magkasama si Mayor Calugay, General Acorda, pati ang sinasabing kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Ayon sa alkalde, binisita lang nila si Acorda dahil gusto nilang magpakuha ng litrato sa dating PNP chief na dati ring Chief of Police ng Sual, Pangasinan. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng Sual, Ma'am Chair. Sino po ang dating Chief of Police? Si General Acorda po. Sa Sual? Opo, Ma'am Chair. Hindi ko alam yun
And saan po itong kinuhang litrato nung sabi nyo pumasyal lamang kayo? Saan ito? Sa Kamkrami po. Sa Camp Crame. Okay, tama ba na unang mga araw nila iyon bilang Chief PNP? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kung unang araw po, Ma'am Chair. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ng Senado si former PNP Chief Police General Benjamin Acorda para mahingi ang kanyang panig tungkol sa mga litrato kasama ang mga personalidad na nasasangkot sa iligal na aktibidad. Hataw Balita ngayon. Humingi ng tawad si Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR official Raul Villanueva sa samahan ng mga dating PNP chief. Kasunod ito ng kanyang kumpirmasyon na walang batayan at hindi beripikado ang naging pahayag nito sa nakaraang Senate hearing na isang dating PNP chief ang tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Guo. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Council of Chiefs kung saan kinukondina nila ang PAGCOR official dahil sa sinabi nitong malinaw na paninirang puri sa kanila. Hinamon din ng grupo ni Villanueva na mag-public apology. I hold in respect yung mga chief PNP natin. Kasi parang AFP din yan, sir. Galing akong AFP. Kadamihan sa kanila naman kilala ko. And I know they have their own legacies. Kaya I qualified it na raw information to. I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly. Nasa 200 bahay sa Davao City ang natuklasan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nakatayo naman sa fault line. Samantala, minarkahan na rin ang mga fault line para magsilbing babala sa publiko. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nakatayo sa aktibong fault line ng maraming residential area sa Davao City. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mayroong 5 active fault lines sa City. Ito ay ang Tamugan Fault, Lacson Fault, Dacudaw Fault, Pangyan Biao Escuel Fault at New Carmen Fault. Ang recommendation kasi namin, walang tao dapat, walang bahay, walang habitation on top of an active fault. Kung nandoon sila on top of an active fault, then either they have to move away. Kapag gumalaw ito, maaari itong mag-generate ng malakas na lindol na aabot sa mahigit magnitude 6. Dito sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, nasa 200 bahay ang tinamaan ng fault line. Ito yung mga lubang maapektuhan sakaling magkaroon ng lindol. Ayon sa PHIVOLCS, kailangang panatilihing bakante ang mga lugar na dinadaanan ng fault line, pati na ang buffer zone nito na may sukat na 5 metro sa kaliwa at kanang bahagi. Malaki ang posibilidad na masira ang anumang estruktura kapag gumalaw ang fault. Bilang babala naman sa publiko, binaybay ng PHIVOLCS ang fault line at nilagyan ng temporary markings ang ilang bahagi nito sa Barangay Riverside. Mamarkahan din ang fault line sa Barangay Tamugan, Kalinan, Los Amigos, Bangkas Heights, Tugbok, Sirawan at Binugaw. Ayon naman sa ilang residente, handa silang sumunod sakaling palipatin sila sa ibang lugar para makaiwas sa sakuna. Kung unsay ingon sa barangay sa mua, magdepende lang mi sa barangay kay kuan pa baya diri no bali sa government pa ba ini nga yuta. Oo. Magdepende lang gyud mi kung unsay lang ingon. Siguro madto mi sa mga igsuon naman sa ila didto banda. Dito na lang siguro mi kung may tabo manggaling simbako. Kaugnay nito, pinapayuhan ng ahensya ang mga lokal na opisyal na huwag papayagan ang pagtatayo ng anumang istruktura sa ibabaw o malapit sa fault. Kung may nakatayong gusali malapit sa buffer zone, dapat matibay ito at hindi basta babagsak kapag umuga ang lupa.
mag-inamdan mo jud ang tibuok dili lang siguro ang katong naigo sa fault line kundi ang tibuok barangay Riverside mag-inamdamon sa maong maabot nga panghitabo nga dili jud nato malikayan. Nagsagawa rin ng PHIVOLCS ng information drive sa mga apektadong residente tungkol sa panganib kapag gumalaw ang fault line at kung ano ang dapat gawin sakaling lumindol. Hinimok rin ng mga residente na magsagawa ng earthquake drill upang handa sila at hindi mataranta kapag biglang nayanig ang lupa. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inamin ng National Security Council o NSC na malaking hamon sa ngayon ang kakulangan ng mga barko na magbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay NSC Assistant General Jonathan Malaya, naghahanda na ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets na mas magpapalakas ng pagpapatrol sa karagatang sakop ng bansa. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nagsama-sama na ang mga mangingisda ng Santa Cruz at Masinloc sa Zambales kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang makapagpahayag ng saloobin sa kanilang mga karanasan at problemang kinakaharap sa pagpalaot sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay National Secretary Council Assistant Director Jonathan Malaya, sa ngayon ay nagplaplano na ang pamahalaan ng mga hakbang na gagawin para mapalakas ang pagpapatrolya sa karagatang sakop ng Pilipinas. Importante po sa ating pamahalaan na makabili pa ng maraming karagdagang barko, makabili ng mga karagdagang eroplano, makabili ng iba pang mga kagamitan at makapagdagdag ng mga Coast Guard, Navy personnel para mas mabantayan natin ang ating mga karagdagan. Plano rin ng pamahalaan na bigyan ng radio communication system ang mga mangingisda upang agad silang matrack ng mga otoridad at agad ding makatawag ng tulong. Sa talakayan, inilahad ng mga mangingisda ang kanilang karanasan sa tuwing sila ay papalaot, partikular malapit sa Scarborough Shoal. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na nakahanda silang magbigay ng proteksyon sa mga mangingisda. Sinabi ni PCG spokesperson Jade, tuloy-tuloy ang kanilang rotational deployment kasama ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang agad na makaresponde sa oras ng pangangailangan. We complement ang kakulangan ng barko ng BFAR at ang kakulangan ng barko ng Philippine Coast Guard. So it's a rotational deployment between these two agencies. Kapag nandun ang Coast Guard, pahinga muna ang BFAR. At kung aalis kami, BFAR vessels naman. And then we also support ang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas ma-encourage natin ang mga mangingisdang Pilipino na maglayag sa Bajo de Masinloc and any other parts of the West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng ayuda, ng fuel, grocery packs, and even essential supplies para mas mapatagal yung pangingisda nila. Bukod sa pagbabantay, nangako ang PCG na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng mga ayuda, langis at iba pang essential supplies sa mga mangingisda. Nasa 150 na mangingisda ang dumalo sa kauna-unahang kongreso ng mangingisda na isinagawa kahapon sa pangunguna ng NSC, PCG, kasama ang BIPAR, kasama ang Social Welfare and Development na nagkaloob ng tig-10,000 ayuda sa kanila. Nestor Torres, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ikinatuwa ng pamunuan ng City Health Services Office ng Baguio City ang pagbaba ng kaso ng dengue na naitatala sa Baguio City ngayong buwan ng Setyembre. Gayunman, nasa 15 na ang naitatalang nasawi dahil sa sakit. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Dahil sa maigting na kampanya ng lokal na pamahalaan ng Baguio, nabawasan ang kaso ng dengue virus sa City of Pines. Sa tala ng City Health Services Office, bumaba ng 75% ang mga kaso. Katumbas ang 200 cases ngayong buwan ng Setyembre mula sa mahigit 7,000 cases mula Enero hanggang September 12.
Bagamat nakikitaan na ng pagbaba ng kaso ng dengue, hindi pa dapat magpapakampante dahil 15 ang nasawi sa naturang sakit, kabilang narito ang 1 taong gulang na bata. Yes, may decline. Yes, it's a very significant decrease, and we hope that by next itong week na to until next week, where we will be having it down to less than 100, and then hopefully talagang mababa na po ang kaso natin. Binigyang diin din ni Dr. Celia Flor Brillantes ang kahalagahan ng paglilinis ng bakuran para maiwasan ang dengue. We just have to keep on cleaning even if we have trickles of rain coming, and it's not the volume that we wanted for our natural containers to be flushed out of water. As of September 12, 2024, nasa 7,387 ang naitalang kaso ng dengue mula noong Enero. Kasama pa rin sa top 10 ang Barangay Irisan, Bakaking Central, Asin Road, Pacdal, Santo Tomas Proper, Camp 7, Luacan Proper, Gibraltar, Pinget at Bakaking North. Ayon pa kay Dr. Brillantes, mas epektibo ang misting at spraying na isinasagawa ng City Health Services Office kumpara sa fogging. Paalala pa rin ng mga eksperto sa publiko na magpa-check up kaagad sa pinakamalapit na health centers kung kinakitaan na ng sintomas ng dengue. Gayon din ang paglilinis sa loob at labas ng bahay upang maiwasan ang pamugaran ng lamok. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ang Russia ng mas maraming artificial intelligence content upang mapalakas ang kampanya para kay Donald Trump sa darating na presidential election sa Estados Unidos. Ito ang pahayag ng isang opisyal ng US Intelligence. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Office of the Director of National Intelligence na gumagamit ang Russia ng artificial intelligence upang maimpluwensyahan ang publiko at tulungan ang kandidatura ni former United States President Donald Trump sa nalalapit na November 5th presidential election. Gumagamit din sila ng mga conspiracy theory para rito. Gamit ang generative AI, nakagagawa sila ng bagong content gaya ng mga text, picture at video na animoy gawa ng tao mula sa mga dating data. Nauna nang itinanggi ng Russia ang pakikialam sa halalan sa United States. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng 2 Canadian detainees na nakaranas umano ang mga ito ng psychological torture sa China. Itong humahataw na balita ni Oraline Quijano. Hataw Balita ngayon. Isa ang Canadian na si Michael Kovrig sa 2 lalaking ikinulong ng China ng mahigit 1,000 araw. Noong December 18th, kabilang din ang taga-Canada na si Michael Spavor na inakusahan ng espiya at dinetene ng China matapos ikulong ng Canadian Police si Meng Wanzhou, financial officer ng Chinese telecoms company na Huawei. Sa loob ng 1,000 araw, nakaranas si Kovrig ng psychological torture, kabilang dito ang ilang buwan sa solitary confinement, kakulangan sa pagkain at multiple hours ng interrogation. Ayon sa United Nations o UN guidelines, hindi dapat ilagay sa solitary confinement ang mga bilanggo ng higit sa 15 araw na magkakasunod. Ngunit iginiit ng Chinese Embassy na ang mga Canadian ay pinaghihinalaang nakikibahagi sa mga aktibidad na nagsasapanganib sa pambansang seguridad ng China at ginawa lamang nito ang alinsunod sa kanilang batas. Samantala, pinalaya sina Kovrig at Spavor kasabay ng pagbaba ng American Department of Justice ng extradition request para kay Meng. Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon sa pagitan ng bansang Canada at China. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipagbabawal na dito sa California, USA ang paggamit ng plastic shopping bags sa 2026. Pinapabuti naman ng artificial intelligence technology ang komunikasyon para sa may mga kapansanan sa pagsasalita sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon.
Nilagdaan ni California Governor Gavin Newsom ang batas na nagbabawal sa paggamit ng plastic shopping bags simula sa taong 2026. Bahagi ito ng layunin ng estado na mabawasan ang plastic waste. Binigyang diin ni State Senator Catherine Blakespeare ang masamang epekto sa kapaligiran ng mataas na konsumo ng plastic bags at sinabing tumutugon ang bagong batas sa isyong ito. Pinuri naman ng environmental non-profit group na Oceana ang hakbang dahil paraan ito upang maprotektahan ang baybayin at yamang dagat ng California, USA. Isang ulat naman mula sa Joint Center for Political and Economic Studies ang nagpapakita na maaaring nagpapalala sa diskriminasyon ang sistema ng trabaho sa mga Black American. Iminumungkahi ng ulat ang sector partnerships bilang solusyon upang mapabuti ang sahod at job retention para sa mga Black workers. Nangangailangan ng data collection ng Workforce Innovation and Opportunity Act, ngunit wala itong pondo para sa sector partnerships. Nananawagan naman ang Joint Center ng mas maraming race accountability data metrics upang tugunan ang diskriminasyon sa labor market. Samantala, malaking tulong ang kumpanyang VoiceIt para sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita sa pamamagitan ng kanilang AI-powered speech recognition. Kino-convert ng teknolohiya ang non-standard speech sa captions at nagbibigay daan sa remote work at digital interactions. Sa pamamagitan ng personalized voice models, ang AI-powered speech recognition system ng VoiceIt ay tumutulong sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita na dulot ng mga kondisyon gaya ng cerebral palsy, Parkinson's, Down syndrome o stroke upang mas epektibong makipag-usap sa mga tao at digital devices. Para kay Sarah Smalley, co-founder ng VoiceIt, personal ang misyon niya na mapadali ang speech recognition para sa mga hindi pangkaraniwang pattern ng pagsasalita dahil sa kanyang lola na na-diagnose na may Parkinson's. Ayon pa kay Smalley, ang orihinal na layunin ng teknolohiya ay para sa personal na komunikasyon, ngunit ngayon ay iniangkop na rin ito para sa mga remote workers. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Easterlies pa rin po ang nakakaapekto sa bansa, lalo na po sa bandang Southern Luzon and Visayas. Inyong mapapansin sa dagat Pasipiko, walang bagyo o low pressure area. Sa Sulusi, may isang kumpulan ng kaulapan, nagbigay ito ng mga kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi po ng Visayas. At ito ay inaasahan po nating malulusaw ngayong araw. Wala tayong gale warning dahil sa nakita namin na banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya safe naman pong kumalaot ng ating mga kababayan, lalo po yung gumagamit po na maliliit na sasakyan bandagat. Pero paalala po, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga localized thunderstorm sa pagsapit sa hapon o sa gabi. Ang araw po sisikat mamaya pong 5:45 ng umaga. Samantala, ang araw lulubog sa ganap na 5:50 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Magpapatuloy ang mga power cuts sa Ecuador ng 12 oras mula sa naunang plano na 8 oras. Bunsod ito ng krisis sa enerhiya na dulot ng pinakamatindi na tagtuyot sa kasaysayan ng Andean country kabilang ang Ecuador. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo. Charles, gaano ba katindi itong nararanasan na tagtuyot sa bansang Ecuador ngayon? Yes, Sunny, ito ang pinakamatinding tagtuyot na naranasan ng Ecuador sa loob ng 61 taon. Nagpapatuloy ang hindi magandang kondisyon ng panahon sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga dam ng bansa, ayon kay Energy Minister Antonio Goncalves. Dinagdag pa ni Goncalves na advance ng 2 buwan ang pagsapit ng tagtuyot sa bansa. Nagbigay na ng update ang mga electricity providers sa mga schedule ng power cuts na magpapatuloy hanggang Linggo. Balik sa'yo, Sunny.
Alright, salamat Charles Corpus, nagbabalita ng live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Mananatiling malapit sa pinakamataas na antas ang dolyar ng Australia ngayong taon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Umabot sa pinakamataas na antas ang dolyar ng Australia ngayong 2024. Matapos muling ipahayag ng Bangko Sentral ang kanilang layon na kontrolin ang inflation. Inaasahan din na mananatiling steady ang policy ng Bangko Sentral na nakatuon sa mga mangangalakal o traders sa anumang pahiwatig na potensyal na pagluwag ng interest rate. Ang stimulus measures na inanunsyo ng People's Bank of China ay nakatulong sa dolyar ng Australia, ngunit bahagyang nagpahina ng yuan sa offshore trading. Samantalang ang ibang currency naman ay apektado rin, kagaya ng euro, na sinubukang makabawi matapos bumagsak ng halos 0.5% dahil sa mahinang business activity surveys na nagdulot ng karagdagang cut rates. Bahagyang tumaas ang Japanese yen sa 143.495 per dollar, ngunit nananatiling malapit sa gitna ng September range nito na 147.20 to 139.58. Ang euro ay hindi gumalaw sa 1.1105 base sa survey na ginawa ng S&P Global. Samantalang nananatili ang sterling sa 1.33445. Ang Australian dollars ay tumaas ng 0.6839 as of 2:12 GMT at nagpatuloy sa 0.45% rally mula sa nakaraang session at umabot ito sa 0.6853 sa unang pagkakataon mula December 28. Inaasahan ng Reserve Bank of Australia o RBA na hindi nila gagalawin ang interest rate sa Martes. Ngunit may iba't ibang pananaw ang mga ekonomista at mga ngalakal sa nasabing posibleng pagbaba ng rate sa pagtatapos ng taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mas pinalawig na ng makabago at mas pinadaling web portal ang iba't ibang travel service para sa mga biyahero sa Thailand. Samantalang maaari na rin bayaran sa nasabing integrated online portal ang tourism fee para sa visa-exempt nationalities. Itong mahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita ngayon. Inlunsad kamakailan ng Tourism and Sports Ministry ng Thailand ang isang makabagong web portal na tinatawag na Entry Thailand. Layo nitong magbigay ng mas malawak at mas maginhawang serbisyo para sa mga bihero na planong bumisita sa bansa. Ayon kay Sports and Tourism Deputy Permanent Secretary Mongkon Wiwonrat, ang bagong travel portal ay nakikipagtulungan sa mahigit 12 organisasyon kabilang ang Interior Ministry at Airports of Thailand. Inaasahang magbibigay ito ng mga pinakabagong impormasyon tulad ng flight at train schedule, event schedule at sitwasyon sa mga local attraction. Nakapaloob din sa nasabing portal ang mga serbisyong hatid hindi lamang sa pampublikong sektor kundi maging ng mga pribadong kumpanya gaya ng accommodation bookings, national park tickets, Muay Thai class reservations, tourist police contacts and VAT refunds at e-visa applications. Kaugnay nito, nakatakdang ilunsad sa buwan ng Disyembre ang pagpapataw ng 300 baht o 500 pesos na tourism fee sa lahat ng biyaherong nais bumisita sa Thailand upang makakuha ng ETA o Electronic Travel Authorization ang mga visa-exempt traveler. Ang Anti-Thailand portal at ang 300 baht tourism fee ay naglalayong mas mapalakas pa ang turismo na pangunahing nagpapatakbo sa ekonomiya ng Thailand. Dahil dito, umaasa ang pamahalaan na mas tataas pa ang posisyon ng bansa sa Global and Travel Competitive Index kumpara sa nakaraang taon. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Paula Porta, Balita ngayon. Target ng Department of Migrant Workers na tulungan ang mga Filipina domestic helper sa Singapore na makapag-upgrade ng kanilang skill set upang mas maging epektibo sa kanilang trabaho. Ito ang humahataw na balita ni Tracy Advincula. Hataw Balita ngayon. Mahirap man ang kalagayan ng mga domestic workers sa ibang bansa, patuloy naman ang ipinapakita ng pamahalaan upang matulungan sila sa iba't ibang aspeto at pangangailangan nila.
Nakipagpulong kamakailan ng Department of Migrant Workers kasama ang Foreign Domestic Worker Association for Social Support and Training o FAS upang pag-usapan ang kalagayan ng mga Filipino domestic workers dito sa Singapore. Kabilang sa mga pinagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng work-life balance ng mga Filipina helpers at ang pagsasailalim nila sa trainings gaya ng caregiving at kaalaman sa franchising and investment na mapapakinabangan nila sa tulong ng FAS. The future is very clear. We need a lot of caregivers. We want them to not stop dreaming for themselves too. That they shouldn't forget about themselves. And improving their skills and aiming for something higher is something I think that would motivate them even more. We could provide the financial support there or financial education to should I say protect the incomes and thereby make them more investment capable, the workers. When the ministers come to this such place, it shows your sincerity to your people, your heart for the care of your people. Ayon kay Milet Santos ng FAS, sa ngayon ay may 280,000 domestic workers sa Singapore kung saan 28% ang mga Filipino. Umaasa naman si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na malaki ang maitutulong ng partnership na ito upang lalong mapagbuti ang kalagayan ng mga kababayan nating Pinay DH dito sa bansang Singapore. Tracy Advincula, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang papalapit na bagyo sa Caribbean Sea ang inaasahang lalakas pa bilang isang hurricane sa Gulf of Mexico sa mga susunod na araw at maaaring tumama sa Florida, USA. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng National Hurricane Center na ang namumuong bagyo na papangalan ng Helene ay aabot sa lakas na 115 miles per hour bago maglandfall sa hilagang bahagi ng Gulf Coast. Ito ay magiging isang major Category 3 storm kaya naman itinaas na ang tropical storm watches simula noong Lunes para sa ilang bahagi ng Florida Keys. Idineklara naman ni Florida USA Governor Ron DeSantis ang state of emergency para sa 41 county sa kahabaan at kalapit ng Gulf Coast ng Florida dahil sa banta ng bagyo. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Pasok na sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang defending champion Senate Sentinels matapos ang overtime win kontra sa Office of the President Executives. Samantala, naipwersa naman ng GSIS Furies ang do-or-die Game 2 sa semifinals matapos magwagi laban sa AFP Cavaliers. Si Bernard Dadis humahataw. Running, Pasha laying it in. Bakbakang umaatikabo ang GSIS Furies at AFP Cavaliers sa kanilang ikalawang pagtutuos sa Executive Face-Off ng UNTV Cup ngayong season. Sinabayan ng GSIS ang energy ng Cavaliers para idikit ang first quarter. 17-18, lamang ng isang puntos ang AFP. Second frame, dikdikan pa rin ang bakbakan. Subalit makalipas ang 5 minuto, rumatrat ng 15-0 run ang GSIS, courtesy ng kanilang mabilis na ball transition. Napako na sa 28 points ang AFP habang lumobo sa 37 points ang GSIS. Third kanto, binomba ni Homer Garcia ng 12 points ang AFP para pangunahan ng GSIS sa double-digit advantage, 52-42. Last quarter, pumutok ng 8 points si Colonel Marlo Humalesa para sa AFP, subalit hindi ito sapat para pigilan ang momentum ng GSIS. Tumunog ang buzzer sa final score na 66-54.
Best player of the game si Homer Garcia na humakot ng 19 points, 10 rebounds at tig-4 na assists at steals. At si Paul de la Cuarta na may double-double at siyang nanguna para sa rebound ng GSIS with 10 points and 11 boards. Dahil sa panalo, napigilan ng GSIS ang AFP na makaabante agad sa finals at naipwersa pa ang do-or-die Game 2 semifinals. Muling magtutuos ang GSIS at AFP sa Miyerkules alas 3 ng hapon sa Nova Desi Convention Center. Munti ka namang umabot sa double overtime ang sagupaan ng defending champion Senate Sentinels at Malacanang Team Office of the President Executives. Last 10.4 seconds sa overtime period. Deadlock at 72 points. Tumawag ng timeout si Coach Mike Fermin at nagkasa ng play. J.R. Ramos attacks. Last 5.2 seconds, pumasok ang tira ng napabayaan na si Romel Evaristo para sa 2-point dagger ng Sentinels. Evaristo! Big shot! Tinangkapan ng OP executive sa 3, subalit Ocampo for the win. No! And that will do it. dahil sa panalo, aabante na sa finals ang Senate Sentinels at tatangkaing maidepensa ang kampyonato at makuha ang back-to-back championship. Best player of the game sina Ray Malaga na humakot ng 13 points, 14 rebounds at 4 na assist. At si Romel Evaristo na kumolekta ng 15 points, 11 boards, 3 dimes at 2 steals at blocks. Gaganapin ang one-game finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa September 30 sa Araneta Coliseum. Bernard Daddies humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out, happy birthday po kay Sis Adet at happy Sabbath anniversary syempre kay Sis Marie Peñaranda at kay Kuya Nomer after 7 years kung lolooben. Ayan. Tani. Happy Sabbath, Sis Marie and Brother Nomer. Samahan naman ng Panginoon. At ganun din shoutout sa ating mga choir members naman dito sa Central Los Angeles at sa mga choir members natin sa North Los Angeles. Ganun din sa Arbis Couple at kay Brother Erwin Azul at sa kanyang buting may bahay na si Aurora at ganun din kay Sister Emma. Yeah, shoutout Sister Emma. Marie, go ahead. Oo, salamat sa Diyos sa mga pagbati. 25 years of being proud MCGI. Salamat po sa Diyos. At syempre, belated happy birthday sa iyo, Sunny. Ayan. At sa ating mga Midikwida volunteers, welcome back. Ayan, mula dito naman sa dako ng Austin, Texas, USA, si Brad Jason Espero, si Kathy Salak, at ang mag-asawang Lena at Frank Ramos. Ayan, salamat sa Diyos. At syempre pagbati po sa ating mga seniors na kasama lagi natin sa ECU, sa ating mga community prayers naman. At syempre sa aking ni Amor, Kita Kits mamaya at sa iyo, amigo, loobin yan. Oo, masayang pagkikita-kita, God willing. Yan. Go ahead, amigo. Kung lolooben at belated happy birthday din sa iyo, Sunny. Hiyabol ko lang si Luel Lipanya ng Nagcarlan, Laguna. Ayan. At ganun din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Nasa day number 30 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang na ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members, Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts.
Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 55, talatang 10 hanggang 11. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak, at ang nyebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at magpapaginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako pong iyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, September 25, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman po si Marie Peñaranda mula sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.